Aminado itong si Joms na pinili niya raw ang mambabae. Meron na raw itong asawa't anak, si Joms. Nauna na raw siyang nahuli ng misis niya na si Jelly pero imbis na matauhan, magsisi at tumigil sa pambababae, mas lalo pa raw siyang ginanahan. Sa ginagawa niyang panloloko sa mismo niyang asawa. Ginanahan imbis na tumigil, lalong nanggigil. Aba, bakit kaya? Pero initially, ang sabi po nitong si Joms, sobra raw kasing naririndi na siya sa napakabungangera niyang asawa. Mula po si Quezon City, 32 years old, Joms, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali sa'yo. Gandang tanghali rin po. Joms, narinig mo naman yung initial na kwento mo kanina, 'di ba? Na binanggit ko na Opo. imbis na magsisi ka at umilag o magbago para sa asawa mo, para may gusto ka ring patunayan, na wala ka ng pakialam kung mambabae ka o ano. Bakit ganun? Hindi ko po mahanap yung saya na hinahanap ko para sa kanya. Gaano na kayo katagal na nagsasama nitong si Jelly? 3 months pa lang po. Ha? Ay, Anong 3 months? May anak na kayo kamo. Ha? Joms? 8 lang po. 8 months. 8 months na po pala. Ang Joms. Sandali ang tinatanong ko, kailan pa kayo magkarelasyon nitong si Jelly? Wait lang po. Wait lang. Oo. Itatanong kay Jelly. Naguluhan si Joms. Doon sa ikikwento niya. Baka medyo matapang kasi yung statement nitong si Joms. Kung iisipin natin, kung iisipin mo, nahuli ka na ng babae, wala ka pang pakialam at plano mo pang ituloy lang ang pambabae, matapang. Pero nung tinatanong ko kung gano'n na sila katagal na magkarelasyon ni Jelly, tatanong pa yata kay Jelly. 8 months na po. Na 8 months na po. Na nagsasama po. na nagsasama. May anak na kayo? Opo. May anak na kayo? Meron po. Baby pa? 3 months. Opo. 3 months old. Tapos nakuha mo na ng babae? Ha? Bakit? Opo. Bakit? Hindi ko po kasi mahanap yung saya sa kanya na hindi ko mahanap sa iba. Ganito, Joms, aksidente ba ang pagkakabuo nyo kay baby? Hindi mo sinasadya? Opo. Bakit mo ginawa? Bakit ka dumapa? Nakasama po kasi ako sa barkada. Kasama. Ano naman kinalaman ng barkada doon sa doon sa pagkakabuo nyo nung bata? O na-impluwensyahan ka? Na-influensyahan po ako tapos di ko po akalain na mabubuntis ko po eh. Ayun. Ibig sabihin, napilitan ka na pakisamahan itong si Jelly. Opo. Sabihin, Napilitan lang po ako ng sandali, bago kayo magsama, kayo ba naging mag-boyfriend ban lang, mag-girlfriend? Magkaibigan po. Ibig sabihin, hindi talaga kayo magjowa. Opo. Ilang beses may nangyari sa inyo? Marami. Maraming beses po. Pero hindi nga kayo mag-boyfriend at mag-girlfriend. Baka naman may mga karelasyon pa kayong iba nun. Wala naman po. Masasabi mo ba na fubo kayo? O fun buddy? Parang ganun na po. Kaibigan na kapag kakinalabit, pwede ka ba? Tara. Gawin natin. Ganun lang. Pero not necessarily nagde-date kayo. Hindi kayo nagde-date.
Tama? Opo. Oh. Hindi mo rin siya pinapakilala sa tropa mo na girlfriend mo. Ganon din naman siya. Parang, ganun po. Naku, kabiglaan lang. Oh, na disgrasya. Oh, ibig sabihin ba nito, Joms, napipilitan ka lang na pakisamahan itong si Jelly? Kasi 3 months old pa lang ang baby ninyo. Hmm? Joms? Opo. Lalo na po sa bunganga niya, di ko po kasi matiis yung ano. Yan. O sige, pag-usapan natin yung bunganga nitong si Jelly. Ano ba mga pinagsasabi ni Jelly? Ha? Nasa linya ba? Si Ano po Joms? eh, Oh, anong mga pinagsasabi mahilig sa'yo? po siyang mahilig po siyang mag-invento ng kwento na kahit di naman totoo. Katulad ng, Ng pababae daw ako, hmm, kung ano-ano pa. di ba sabi mo, totoo naman na nahuli ka na ng babae. Anong invento ron ni Jelly? Hindi po dahil po sa ano. Dahil Doon sa... po nag-umpisa. O sige. Ibig sabihin ba nito, nag-iimbento siya na nang bababae ka, kesa mag-imbento siya, ginawa mo na lang. Opo. Ganon. O, tapos, Matino naman po ako nung una. mm, Nung ginagawa po ako ng kwento, ayun, parang naano ako. sige, kwento. Ah, Mm, Nasakyan ako na gawin ko na lang kaya to. mm. So, bukod sa pambababae, ano pa? Yung mga iniimbento nitong si Jelly na, ang bait mo naman, ginawa mo na lang. Hmm? Joms? Po, Sinabihan ba manginginom ka, hindi ka naman umiinom, nagiinom ka na lang din. Ganun ba yun? sa pera po, sa pera. Sa pera. So bukod sa pambababae, ginawa mo na yung pambababae, meron na nangyari. Ano naman dun sa pera? Mahina po kasi kumita sa pera. Hmm, totoo ba yun? Madalas niya po akong minamaliit kasi ganito nga po, mahina nga po sa pera. Mahirap kumita. Mm-mm. Para sa anak nyo, syempre. Opo, tsaka po masyado niyang naaapakan yung pagkalalaki ko. Sige, kwento mo yan. Papaanong inaapakan yung pagkalalaki mo sa pakiramdam mo at yung pamamaliit sa'yo sa pera? Unahin natin yung pamamaliit sa'yo sa pera. Sige, ano bang pinagkakakitaan mo, Joms? Ano po, basketball po sa liga. Magaling ka sa basketball? O referee ka ba? Ako lang naman po, Paano ang kikita ng regular sa liga? Hinuhugot ka, ibig sabihin. opo, Di ba ganun yun? opo. Kasi kapag ka regular na player ka lang, wala ka namang bayad. Magkano kinikita kapag ka hugot ka sa basketball? Pagkahugot po, hindi naman po gano'ng kalaki yan eh. Gaano nga Lalo kalaki? na po kapag pag hindi naman po talaga malakasan yung laro. Siguro, 300, 150, gano'n po. 300, 150 per game. Manalo-matalo. Opo, May team na humugot sa'yo. opo. Dahil medyo magaling ka o magaling ka talaga. Opo. Anong posisyon ba nilalaro mo? Power forward po. Power forward na tira ng tira sa tres. Ganun ba yun? Hindi po, Ano? taga-ribbon ka po ng bola. Ano bang height mo, Joms? Pag 7 po.
Uy, matangkad ah. Oh, matangkad sa dun. Ah, okay. Oh, sige. Oh, pero bukod doon, wala ka bang regular na pinagkakakitaan? Kasi syempre hindi naman araw-araw na merong basketball. Ha? Eh papaano rin kapag ka natapilok ka? O may nasiko ka, yung mga ganyan. May iniinda ka rin. Eh papaano yun? Wala ka ba mahanap na mas regular na pagkakakitaan? Wala po kasi po, wala po akong natapos eh. Mhm. High school? Hindi rin? High school lang po. O yun, kahit papaano, di ba? Pwede kang mag-umpisa. Wala ka ba, sa dami ng mga nakalaro mo, nakalaban mo, di ba? Yung iba naman dyan, merong mga may-ari halimbawa ng hardware. O boss, baka pa naman pwede ako dyan. Mga ganoon. Ha? Lalo na ngayon, meron ka ng 3 months old na baby, di ba? Apo, apo. Pwede ka pa rin naman mag-basketball. 'Di ba? Pero Apo. pwede kang magtrabaho rin. Baka yun naman ang sinasabi ni Jelly, tama ba? Apo. Hmm. Yun ang sinasabi niya, mas regular naman yung iuwi mong pera, yung mas inaasahan Apo. natin. At least linggo-linggo. Alam mo, meron akong mga bata na nakakalaro. Katulad mo, high school graduate. 'Di ba? Minsan tinatawag ko, nagpapatulong ako sa bahay. Pero, minsan pagtawag ko, sabi niya, Kuya Poy, nasa ano pa po ako nasa construction po ako eh. Binata yun ha? Binata. Apo. 'Di ba? Yun ang naisip niya. Mahilig din mag-basketball. Nakakalaro ko rin mag-basketball. Ha? 'Di ba? May pwede, may Hirap rin paraan. po. Oh, sige, ano Hirap mahirap? rin po kasi ako sa akin. Sa? Hirap rin po ako magpaganap ng trabaho kasi nga po, ayun nga po eh. Hmm. Wala po akong Ano? hindi po ako nakapagtapos. Hmm. Alam mo, Joms, kapag ka ganyan ang inisip mo, ikaw na mismo yung naglilimita eh. Ha? Sa kung ano lang yung pwede mong gawin. Ilang taong Hindi ka na naman po ngayon? sa ganun. Ilang taong ka na nga? Ha? Joms, 32 ka na. Pero dito na po. Oh, 32 ka na. Ilang taon na si LeBron James? 41. Hindi ikaw si LeBron James. 'Di ba? Ah, Wala Opo nang po. 10 taon yung pagitan ninyo. Medyo ano na tayo. Medyo magpapahinga na tayo. 'Di ba? Pagkadating sa mga ganyan. O kaya kailangan paghandaan mo yun ngang mas wag mong wag mong mamasamain, pero mas kailangan syempre nag-uumpisa ka na ng pamilya, yung mas regular na Opo. pagkakakitaan. O sa basketball, salamat, kumikita ka kahit papaano, nga lang kapag ka nagka-injury ka, di wala kang kita, hindi ka makakalaro. Paano manonood ka lang, 'di ba? Nagbabarker rin naman po ako. Na barker. O yun. Pwede yung mag-barker. Regular mo bang ginagawa? Pag wala naman pong, pag di naman po inaaya sa pag di po inuugod, yun po. Sandali. Ibang barker yata yung, kasi may barker na nagtatawag ng jeep, meron yung barker sa game. Tama? Yung nagtatawag ka po. Nagtatawag ng jeep. Ng Apo. sasakay sa mga jeep, sa mga PUV, meron. Apo. Yun ang ginagawa mo. Okay. Sige, barker din kasi yung sa basketball, sa mga liga-liga. Okay, pero 'di ba gagawan at gagawan natin ng paraan. Iba na kasi yung focus natin ngayon, Joms, hindi na lang ikaw, hindi na lang yung si Jelly, meron ng isang baby na umaasa sa inyo. Apo. 'Di ba? Kung dadaanin Apo. mo Apo. sa napipikon ako sa iyo, Jelly. Sinasabi mo mahina akong kumita. Tapos kinekwento mo pa ng bababae ako. Ginawa mo pa. Solusyon ba yung ginagawa mo o isa pang problema? Ikaw na sumagot, Isa, Jones. isa pa pong problema. Hmm. Isa pang problema yun. 'Di ba? Tinigilan mo na ba yung Apo. pambababae? Hindi pa rin. Joms? Itigil ko na po.
Hindi, tinatanong ko lang. Hindi ko sinasabing tigilan mo. Kung nag enjoy ka pa go. Oo. Ang tinatanong ko, tinigilan mo na ba? Kasi ang sabi mo sa amin, ginaganahan ka pa sa panloloko sa asawa mo. Nang dahil sa pagiging bungangera niya. Tinigilan mo na. Sa ngayon, habang nag-uusap tayo, meron ka pa bang chicks na itinatago? Wala na po. Weh, sabi mo, lalo kang ginaganahan eh. Ang bilis naman magbago. Yung totoo, Joms, meron pa. Joms, ano na? Wala na po. Hmm, Wala na po, wala na po. wala na. Opo. Sige. Baka naman natatakot ka, hindi naman sa ganoon, Joms. Mas maganda lang na aminin mo, okay, sige, meron pa akong babae dito, pero kita mo nga, si Jelly, ha, hindi mo na mapanindigan ng maayos, kukuha ka na naman ng isa pang babae. Paano mo na naman maitataguyod yan, mapapanindigan yan? 'Di ba? Hindi kasi ganoon eh. Hindi ka dapat pikon. 'Di ba? Kahit sa basketball, nasabi mo nga yan ang pinagkakakitaan mo. Kapag ka ikaw ay napikon, masisira laro mo. Opo. 'Di ba ganun 'yon? Ganun din sa buhay. Kapag Opo. ka ikaw ay napikon o trash talk, 'di ba? Trash talk ang tawag niyan ng Opo. misis mo. China-challenge ka niya eh. Hindi naman siya humihingi lang. Si misis ba ay meron ding pinagkukunan ng hanap buhay, ng pera? Wala po, wala po. Wala rin. Well, ako maintindihan ko, ilang buwan pa lang yung anak ninyo eh, 3 months. 'Di ba? Months pa lang po. 3 months old. Natural, hindi pa naman pwedeng iwanan ng ina yan. Pero malusog naman yung bata ba? Lusog naman po. Malusog, maayos. Hindi ka ba nai-inspire kapag ka nakikita mo yung bata? Ha? Joms? Inspire po. Ano no? Inspire po kasi nakikita kong malusog yung anak namin. Ano pa? Wag ka magayang magsalita. Okay. Kasi, sabi mo, kung ang problema si Jelly sa pagiging bungangera niya, baka ikaw lang naman na nagsasabi na bungangera siya. Para sa akin parang totoo lang naman yung sinasabi netong kinakasama mo, si Jelly. Kulang na yung kinikita mo, totoo. 'Di ba, Joms? Opo, opo. Kulang kinikita mo. Nang babae ka, ginawa mo, hindi? Ginawa. Ginawa. Nagsisinungaling ba si Jelly o hindi? Hindi. Alam po na nagawa yun kasi nairita na po ako sa pagbubunga nga din sa akin. Alam mo, Joms, parehas tayong lalaki, hindi ako naniniwala sa ganyan. May intensyon ka talaga. Ha? Pasensya na, mas matanda lang ako sa'yo ng ilang taon. Kaya sinabi ni Jelly, kaya hindi, na nang bababae ka, mambababae ka rin eh. Kasi gusto mo. Kasi gusto mo. Hindi kailangan na sabihin ng tropa mo, ipagtulakan ka. Hindi kailangan na sabihin ni Jelly na nang bababae ka, at mapipikon ka. Opo. Hindi, meron ka talagang intensyon. Tsaka ano ba nakikita mong magiging resulta kung sakaling, sige, ito na, ginawa ko na yung mga pinagsasabi mo. Parang sa pelikula. Yan na, ginawa ko na. Masaya ka na? Ganun lang ba yun? Hindi po. Ngayon ba? Kumusta ang sitwasyon ninyo ni Jelly na inamin mo ba sa kanya na nang bababae ka? Ha? Magulo pa rin po. Sige, bakit magulo? Kwento. Medyo nagkakaalitan pa rin po. Sa naman merong medyo okay. Hindi pa masyado nagkakasundo. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa ba makasundo si Jelly? Kasi kanina
Kanina parang ang dating mo parang ayoko na kay Jelly, napilitan lang ako na pakisamahan siya. Ano talaga ngayon ang nararamdaman mo? Gusto mo ba na si Jelly ay tuloy ang relasyon ninyo o tapusin na natin 'yan? Magsusustento ko ron sa bata. Ano po, tutuloy po namin para sa anak namin. Talaga nadamay pa yung bata ano. Pero ibig sabihin kung wala Para yung ano, bata, hindi maaayos, hindi kayo magkakaroon ng maayos na relasyon nitong si Jelly? Joms? po, Hmm. Ibig sabihin ko ba kapag ka wala yung bata, halimbawa sa usapan, hindi mo na talaga gusto na makaayos pa si Jelly bilang karelasyon. kung gusto pa po. Gusto naman pala eh. Kapag ka gusto, katulad ng pambababae mo, edi piliin mo na wag lokohin si Jelly. Babaliktarin mo lang eh. 'Di ba? Opo po. Mm. Kaysa naghahanap ka dun sa iba, tsaka ano yung binabanggit mo kanina, hindi ka na masaya. Hindi ka na masaya doon kay Jelly? Sa anong parte? Sa itsura ba niya dahil sa nanganak siya? Kasi nung mga nakaraang buwan, bago nabuo yung bata, di ba? Alam mo na, Joms. Baka Opo, ngayon, opo. nag-iba ang katawan kasi ni Jelly. Natural, nagbuntis. Ano, ganun lang ba ang tingin mo sa kanya? O bukod doon, medyo naging, sabi mo, bungangera. Hindi naman pala. Nag-aano lang siya, nagsasabi lang siya ng totoo, no? Kailangan na natin ng ganito, seryosohin mo na ang pinagkakakitaan mo. Hmm. Ano, Joms? Sa physical na itsura ba ni Jelly, malaki ang pinagbago? Hindi naman po, ganun pa rin. Hmm. Sa pag-uugali, napakalaki rin ba ng pagbabago? Sakto lang kuya. Sakto lang pala eh. So, ano yung sinasabi mo na bungangera itong si Jelly? Dahil sa galit ka lang, ganun lang yun. May time kasi na ano eh, iba yung, iba yung pakikisama niya sa akin pag umuwi ako. Hmm. Sige. Pag, pagka uuwi ako, lagi yung mukhang bibig ng babae na naman ako. Hmm. Yung uwi mo ba, Joms, anong oras na yun? Depende po kung anong oras po ako makadiskarte. Diskarte. Anong oras nga yun? Anong oras kanya usually, pinagdududahan? Umaabot ba ng midnight? Po, kada uuwi ako ng 5:00 ng hapon. Maaga pa yun ah. Ha? Pagkatapos mo mag-barker sa jeep, pwede pang ano yan. Yung mga mag-uuwian, di ka ba nagba-barker kapag ka-uwian sa jeep? Sa pagiging barker sa jeep, ganun. May kapalitan rin po kasi hindi po yun palitan. Mm. Yun nga. Ba't ka inabot ng 5:00? Anong diskarte pa ang ginagawa mo? Ano pa po kasi, marami po kasi depende po kung Hmm. Ano? Legal ba yan? anong klase, hindi naman po. Hindi legal. Kahit ano? Hindi po. Hmm. Hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nanloloko ng tao, hindi ganoon ha. Opo. Sige, Rodwin. Alam mo, ito, si Maria Lourdes Nercua, sabi niya, ano bang saya yung gusto mo o dun sa partner mo? Ano bang raw yung saya na hinahanap mo nga? Ha? Kaya parang ayaw mo na dito kay Jelly. At ng babae ka na nga. Hmm. Joms, ano yung saya? Opo. Ha?
Ano po? O, ano yung saya na hinahanap mo pa kay Jelly? Saya ba sa kama? Saya na kasama siya? Saya na maluwag kayo? Walang problema? Ano? Ano po, maloob na po na walang problema. Masaya na walang problema. Okay. Opo. Magsipag ka. Yun lang yun, Joms. Huwag ka namang babae. Ha? Pagka nang bababae ka, napapagastos ka. Tama? Tama po. No. Magkano rin nagastos mo nitong huli? Nakamagkano ka ron? Joms. Ano Joms. po? Oo. Noon ang babae ka nitong huli, nakamagkano ka? 2,000 po. Naka? 2,000. Ang bihira. Kita mo? 2,000. 2,000, hindi ka pa sigurado kung malinis yun. Baka mag-uwi ka pa ng sakit sa bahay ninyo. Tama ba, Joms? Tama po. Yung dalawa, kita mo, meron ka naman pala nahahawakan 2,000. Binigay mo lahat yun dun sa babae. Hindi mo naisip yung asawa mo, hindi mo nga asawa, live-in partner mo at yung baby mo. Hindi naman po lahat. Hindi lahat. Oh, paano nangyari? Sabi mo, 2,000 eh. 2,000 po yung pera ko. Oh, magkano binigay mo rin sa babae, ginastos mo? 1,500 po. Di ba? 1,500. Oh, ano to, may pakonsuelo pang 500 na inuwi sa pamilya. Pero hindi, ang bottom line dito, Joms, di ba sayang, pinagtrabahuhan mo yun, pinagpaguran mo, dahil sa inis mo, itinapon mo sa ibang tao, meron ka ng anak, meron ka pang live-in partner na nangangailangan nga nito. Di ba? At ikaw rin sa sarili mo. Ganyan yan eh. Opo. Oh, alam mo ha, hindi lang naman po si Joms ang merong ganitong klase ng sitwasyon at ganitong klase ng pangangatwiran sa buhay. Okay? Kaya natin tsinatsaga na makausap itong si Joms. At aminado naman po si Joms na medyo kinulang po ako sa edukasyon. Pero, Joms, marami ang mga hindi nga nakapagtapos ng kolehiyo, nakapagtapos ng high school, meron nga hindi nakapagtapos ng high school. Yung diskarte nila, dahil sa marunong naman magbasa, marunong makipag-usap, 'di ba? Natututo, 'di ba? Self-taught yung iba. Tinuturuan mo rin yung sarili mo ng tamang diskarte sa buhay para umangat. 'Di ba? Hindi pa pwedeng lagi mo nga iisipin na hanggang dito na lang ako, Kuya Poy, kasi hindi ako nakapagtapos ng wala na. 'Di ba? Sino magtitiwala sa iyo? Ikaw nga mismo wala kang tiwala sa sarili mo. Oo, kaya 'di ba, lalo ngayon, dapat challenge yan na nagsasabi, hindi pala nagbubunga nga si Jelly, pinapaalala lang sa'yo na, oy, oo, 'di ba sa basketball, double time. Double time kasi malapit na yung shot clock. Mabilis lang tong play na to. 'Di ba? Yun lang yung sinasabi sa'yo nitong si Jelly. Oh, ganun yun na malapit ng matapos yung quarter. Kailangan mabilis, mai-execute yung play. Ikaw rin, ganoon din. 'Di ba? Double time sa trabaho. Yes, mahirap, pero alam ko na meron at meron na nag-aabang diyan. Uunahin mo na palagi yung pamilya. Higit sa ano paman, higit sa kanino paman, Joms, at higit lalo sa inis mo, sa galit mo. Doon sa partner mo. Alam mo, darating talaga yan sa pero ito nga rin dumarating yung ganito mga pagkakataon sa mga magkaka-live-in, kahit sa mga kasal, sa mga mag-aasawa na hindi nila ina-expect na magkakapikunan, magkakasalitaan ng hindi maganda. Ayan, pero alam nyo, mas mahirap nga ito para dito sa mga katulad ni Joms at ni Jelly na sinabi nila, hindi talaga po kami handa na pumasok dito sa pagsasamang ito. Tama ba yun, Joms? Pero hindi ibig sabihin, hindi kami handa. So lahat ng mga desisyon namin, yun na lang rin ang iisipin namin. Wala talagang nang babae ako kasi hindi naman kami handa talaga. Hindi ko naman planong makasama habang buhay si Jelly. Hindi naman ganun, di ba, Joms? Hindi dapat. Kung
Pumayag ka na mag-live-in na kayo, itaguyod yung bata na magkasama, panindigan mo. 'Di ba? Panindigan mo. Mabungangaan ka, o teka lang, mag-usap tayo ng mahinahon. Yayain mo na mag-usap tayo ng mahinahon. Pag sinagot mo ng sumisigaw ang isa pang naninigaw sa'yo, may matatapos ba kayong usapan? I don't think so. Wala. 'Di ba? Away lang yan. Lalo lang magkakainitan. 'Di ba? Pero Joms, Hello po. okay. Meron ka bang gustong sabihin dito kay Jelly sa likod ng lahat ng ito? Nagsisisi ka na ba sa pambababae mo? Gusto mo ba mag-sorry sa kanya? Go ahead, pwede mong sabihin sa kanya. Sabihin mo, Jelly, ikaw na mag-sabi ng susunod. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Go, Joms. Jelly, pasensya na sa mga ginawa ko sa'yo. Pipilitin kong baguhin yung sarili ko para sa inyo at sa anak natin. Yun lang po. Mambababae ka pa ba? Hindi na po. Sayang pera, sayang oras, andyan yung bata, andyan yung anak mo. 'Di ba? Siya ang pagtuunan mo ng pansin. Mapipikon ka pa ba kay Jelly? Pipilitin kong hindi na po. Pilitin mong hindi na dahil kalmadong-kalmado Opo. ka nung nabuo ninyo yung bata. Relax na relax Opo. kayo. 'Di ba? Ganun 'yon. At Opo. kahit pa nga mahirap ang buhay, huwag mawawala ang respeto ninyo sa isa't isa, Joms. Opo. At ikaw rin, bago ka sumagot ng opo kay Kuya Poy, hindi ko kailangan yung opo mo, ang kailangan ko yung pangunawa mo. Joms, huwag mong mamaliitin yung sarili mo, ha? Sige po. Hindi ka nakapagtapos, pero hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang tayo. Ang isipin mo, kaya ko to, hindi ko man kinaya noon para sa sarili ko, iaangat ko ang buhay namin, lalong-lalo na doon sa anak ko. Kahit pa nga bungangera yung asawa ko. Okay? Okay po. Sige. Maraming salamat sa pagtawag mo, Joms. Ayan, pero itong kwento na ito, mga kapatid, ay pinapakita talaga kung gaano kahalaga rin ang edukasyon at yung hindi natin pag-iwan dito bago tayo makipagrelasyon. Kahit nga hindi sa sa relasyon, sa mga desisyon kasi sa buhay natin, itinuturo sa atin sa eskwelahan, di ba? Sa mga problem solving, sa iba't ibang mga subjects kung papaanong pipiliin yung tama na mga kasagutan. Hindi man natin laging tamang nakukuha ang mga kasagutan na ito, pero pagtandaan natin, ma-appreciate natin na buti na lang. Nag-aral ako ng ganito. I mean, yung common sense, di ba, ay nagising sa akin. Na hindi yung bara-bara na lang ang mga desisyon na gagawin ko sa buhay. Okay? And of course, maging paalaala rin po na huwag tayong mga sarili natin ang maglilimita at magdidikta na hanggang dito lang ako dahil ito lang pamilyang pinanggalingan ko, ganito na ako. Alalahanin po ninyo, may mga PWD, merong mga kulang sa bahagi ng katawan na nagsusumikap, 'di ba? At meron pa rin nararating sa buhay. Hindi katulad mo na kumpleto nga ang bahagi ng mga katawan pero ang paniniwala ay siya ay kulang. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.